Binanggit rin po si Pedro dito. Sabi niya po, gaya ng mga sanggol na bagong panak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Gaya ng sanggol na kung paano naisip nila yung gatas. Di ba? Alam natin, pag di yan nakakain, iiyak na iiyak yan. Ganda rin po sana yung feeling natin kapag nagugutom na yung spiritual na pumumuhay natin. Ay makakapil tayo na magutom at hanap tayo ng pagkain spiritual. Wala na po sa bahay natin, wala na tayong pagkain spiritual, hindi yung Biblia, di ba? Kaya yung pagbabasa po natin, napakahalaga po yan para lumago po tayo. Lumago po yung spiritual na pumumuhay natin. Kasi ilang step po yung hakbang po natin na gagawin para tayo po ay lumago. Sa pinag-aralan po namin is meron pong 7 hakbang na pinapakita po palagi sa amin yung mga guro namin, lalo na si Kuya namin. Alam ko na i-share niya na rin po dito yung faith. Una-una yung pananampalataya natin is bigyan natin ng virtue. Di ba ba? Virtue next, knowledge. Ano yung next doon? Knowledge, godliness na ba? Di ba? And 1 Peter. 2 Peter rather. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 11. Yung 5 and 7 lang po, tingnan mo. Sa faith, dadagdagan mo lang sa kagalingan. At kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay mga pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mga mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang mga pag-ibig. Verse 11, luluksan po natin yung versikulo. For so, an entrance, daan, pinaha, sa Tagalog na po, sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa karyang walang hanggan. Yun lahat ang pinapangarap natin, alam ko, na makapasok po tayo sa karyang walang hanggan. Di ba? Kaya yung 4 na hakbang po yun na gagawin po natin is sana po, hindi lang kahit ilang taon na gagawin natin, patuloy po natin. Huwag po tayong titigil para mabuti yung hakbang na yun. Kung may pananampalataya na tayo ngayon, kapag dinadagdagan natin yun, ibig sabihin lumalago tayo. Makikita sa ating sarili na lumalago po tayo sa spiritual na pamumuhay. Yun po yung pang-5. Malapit po, 2 na lang. At ang-anim itong sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sinabi niya po dito. 2 Timothy. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yung acceptable na pagkagamit po yun, meron yung kinuha ko rin po yung meaning nun kasi parang nasa isip natin parang napakadali lang, di po ba? Yung word na yun. Pero kung titignan po natin yun, kung ano sinabi. Yung Greek word po na approve. Yung chemos. Na ibig sabihin po yan ay mismo po sa pamumuhay ng spiritual na pinapakita po dito. Acceptable. Sinabi ng Greek na acceptable to God. Yung talagang subukan, karapat dapat tanggap o pinapakita na yung mga kung pinag-aaralan po natin ang banal na kasulatan, yun po yung pinakamagandang gawin po natin sa Diyos na ipapakita para tayo po niya ay tanggapin bilang kanyang maanak. Sa Espiritu na tinutukoy po yun na kung sa akin lamang, kung hindi po tayo mismong may sariling pagsisikap ng pag-aaral sa akin, sa salita natin sa pagkaunawa ko, sa salita ng Panginoon, hindi po madali na tayo po itatanggapin ng ating Panginoon. Kaya mismo tayo po ay meron din pag-aaral na commitment na mag-aral po ng salita ng Panginoon. Hindi lang po sa araw ng linggo, kahit sa ilang mga araw sa ating pamumuhay. Yun po yung sa kaisipan ko lamang po.
na pinapakita ko. So sa 2 Timothy, kung itutuloy po natin yun, and rightly dividing the word of truth. Yung rightly dividing the word of truth, yung totoong pagkaunawa mo, pagka-interpret mo sa Biblia.